Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Welcome po sa Ang Dating Daan Worldwide Bible Exposition. Muli po sa tulong at sa awa ng Panginoon na tayo po ay sabayang napapanood sa iba't ibang bahagi ng mundo. At minsan pa, kayo po ay aming i-welcome sa atin pong isinasagawang Worldwide Bible Exposition. Yung mga nakahanda po naman ngayon na makapagtanong sa iba't ibang mga points na makakaugnay natin. Kasama po ang nasa abroad. At ngayong araw na ito, hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. Minsan pa, narito ang atin pong kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Good day, everyone. To all those who are monitoring us in different parts of the globe, whatever the case may be, we wish everyone a good day, a good night, a good morning. At umaasa kami na kayo po ay mananatiling nakikinig na may kapayapaan sa atin pong ginagawang pagsisiwalat, gaya po nung salitang exposition sa English, ay pagsisiwalat o paglalantad ng mga salita ng Diyos. Sa ating panahon, napakahalaga po na malaman natin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kasi kung hindi natin malalaman, yung nasasaksihan natin sa paligid, maaaring magkaroon tayo ng duda, agam-agam, gaya ng nangyayari sa iba, na hindi naniniwala na may Diyos. They doubt the existence of God. And atheists claim that there is no God. Those who doubt only, it is a lesser evil, those who doubt God's existence. But what is evil is that there are people without doubt do not believe in the existence of God. As if they are very sure that there is no God. Yun po ang tinatawag na mga ateista. Yun namang merong mga doubts, parang naniniwala, parang hindi. Tinatawag naman yata yun mga agnostics. At meron naman pong naniniwala sa Diyos, pero mali naman ang paniniwala. Gaya nung sinasabi doon sa Roma 1:25, kapatid na Daniel. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Meron namang mga tao na naniniwala nga sa Diyos, pero pinalitan naman yung katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. At sila, imbis na magsisamba sa lumalang, sila'y nangaglingkod sa nilalang. Iyon ay isang masamang kondisyon din ng isang pagsamba ng tao sa Diyos na imbis na yung lumalang ang sambahin, sinasamba yung nilalang. At yan po ay hindi po kasinungalingan yan, katotohanan niyang nangyayari sa mundo. Merong mga tao ang sinasamba si Buddha. Si Buddha naman nilalang Hindi naman siya Diyos, pero sinasamba siya bilang Diyos ng mga tinatawag nating Budista. At sigurado naman tayong si Buddha ay hindi nga Diyos sapagkat meron ba naman Diyos na mamatay dahil kumain ng laso na hindi niya alam. Basahin nga natin yung Encyclopedia Britannica, Sister Luz. Opo, ito po yung Encyclopedia Britannica 2005 edition. Ito po ang sinasabi doon. The Buddha died after eating poisonous mushrooms served him by accident and escaped the cycle of rebirth. His body was cremated and stupas were built over his relics. Anong sinasabi nung ulat na yon, kapatid na Daniel? Ang sinasabi po ng ulat na yan,
namatay po si Buddha pagkatapos niya na kumain ng nakalalasong kabuti na isinilbi po sa kanya at sinasabi nga po na pangyayari po na yun ay isang aksidente at nagkaroon daw ng pagtakas dun sa kanyang cycle of rebirth at yung kanyang katawan po ay sinunog. Yun po ang ulat ng Encyclopedia Britannica noong 2005, kapatid na Eli. Ibig sabihin na kanyang pagkamatay ay dahil sa pagkain po ng nakalalasong kabuti, kapatid na Eli. At yun ay ayon sa impormasyon, aksidente. Meron ba naman Diyos na biktima ng aksidente? Ang Diyos alam niya yung mga bagay-bagay. Paano mo siyang aatangan na Diyos yun si Buddha na aksidente kumain? Pero katotohanan naman kasi yun na naulat sa kasaysayan na yung Buddha na ngayon ay sinasamba ng mga Budista, namatay dahil sa pagkain. Paano naman kayang tama yung mga Budista? Alam nyo ba mga kapatid kung gaano karaming naliligaw ng mga Budista ngayon? Ilan ang Budista sa buong mundo? Ang Budista sa buong mundo, ang pinaglilingkuran hindi yung tunay na Diyos. Kasi hindi naman tunay na Diyos si Buddha. Si Buddha po ay tao rin na namatay sa pagkain ng kabuting nakakalason. Yun ang ibig kong sabihin, mga kababayan. Hindi naman po tayo nang aatake, kundi inihahayag lang natin yung nasabi sa Biblia, binasa natin kanina. Pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Sila'y nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang. Uling linibere ang katotohanan ng Diyos, king metong akalaraman, simbande, siwandeng lelangan ke sa aking linalang. Doon naman sa English, ang sabi, who changed the truth of God into a lie, and worship and serve the creature more than the Creator. Sa Spanish, ang pagkakasabi diyan, kapatid na Daniel, Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es napakaliwanag niya, no? Sirvieron y adoraron la criatura en lugar del Creador. Doon naman sa Portuguese, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador. Sabi sa Ilocano, sabi diyan, ta sinuktanda ti kinapudno ti Dios iti ulbod, ket nagdaydayaw da ken nagserserbida iti parswa, addiket iti namarswa. Tingnan nyo mga kababayan, kahit saan mong Biblia basahin, meron talagang mga taong naligaw, napakarami. Isang bahagi, kalahating bilyon tao, naligaw dahil kay Buddha. Mabuti po kung si Buddha lang ang Diyos-Diyusan. Buti kung si Buddha lang ang nakapagligaw. Napakarami pong naligaw ngayon Meron naman sumasamba sa mga daga sa India. Sinasamba mga baka. Kung hindi talagang malalim na po ang kasamaan sa tao ngayon, pagkakaligaw, pagkakahiwalay sa tunay na Diyos, at meron namang lalo pang masama, yung nagsasabing sila ay sumasamba sa tunay na Diyos, ay gumagawa naman ng sari-saring kasamaan. Yung nandun sa Roma 1:28, kapatid na Daniel. At palibhasa'y hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin yaong mga bagay na hindi nangararapat. Nangapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga mapag-upasala,
mga mapanirang puri, mga napopuot sa Diyos, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mangangatha ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag, na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Kita nyo mga kapatid, hindi nila ang wika minagaling na kilalanin ang Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang magsigawa ng mga bagay na hindi nararapat. Yan yung mga nagsasabing may Diyos, pero yung kanilang gawa walang Diyos. Basahin natin yung Tito 1:16. Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibhasa'y mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Yung salita ni Pablo na yan, napakahalaga niyan eh. Merong mga tao nagpapanggap, kilala nila ang Diyos. Ngunit yung kanilang mga gawa ang nagkakaila sa kanila. Nakilala nila ang Diyos. Hindi nila talaga kilala. Kasi, ang sabi, malulupit, mga masuwayin, mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Ang pagkilala po kasi sa Diyos, mga kababayan, ay paggawa ng mabuti. Pag yung mabuti itinakwil mo nang gawin, ayaw mo na, kahit sabihin mong kumikilala ka sa Diyos at meron kang Diyos sa buhay, sinungaling ka. Bakit? Kasi ang tunay na pagkilala sa Diyos ay paggawa ng kabutihan. Yun ang layo ng Diyos, kaya niya ginawa ang tao, gumawa ng kabutihan para makarating sa kanyang kaharian. Pero pagka sinasabi mo, ikaw sa Diyos, pinagmamalaki mo sa Diyos ka, pagkatapos ang ginagawa mo kasamaan, yun ang nagpapatunay na hindi ka talaga sa Diyos. Kung pag-uugnay-ugnayin po natin lahat ng ito, makikita natin na ito realidad sa ating panahon. Ito nakikita natin kaya nga ang aking naiisip ngayon, parang lalo ngayong mas mahirap mangumbirti ng tao para maniwala sa Diyos. Kasi ang mga nangyayari ngayon, mismo sa mga taong nagsasabing sila lang ang sa Diyos, sila lang ang maliligtas, ang nakikita mo, puro kawalang hiya ang gawa. Yan ang magpapawalang gana sa mga tao para magrelihiyon. Kasi yung mga mismo nagsasabi na may nakikilala nila ang Diyos, hindi naman ginagawa yung ipinapagawa ng Diyos, paano ka man namang maniniwalang may Diyos yung mga tao na yan? Makakasira pa ng loob yan sa iba para maniwala yung iba na may Diyos. Makikita nyo na ang nangyayari ngayon sa relihiyon, ang na-expose sari-saring katiwalian, kasamaan. Kaya yun po ang alalahanin ko, kaya ko binubuksan sa inyo, mga kababayan, ng bagay na ito. Nasa Biblia po kasi yan. Hula ng Biblia yan. May nagpapanggap, nakikilala nila ang Diyos, pero ikinakaila nila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Basahin nga natin sa English yan, kapatid na Daniel. They profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. Sabi doon sa Cebuano, nagasugid sila nga nakaila sila sa Diyos. Apan sa ilang mga buhat, ginalimod siya nila. Sanglit, mga makaluod sila, ug mga di masinulundon. Ug alang sa tanang maayong buhat, sila dunot ug kasing-kasing. Ayon. Sabi sa Kapampangan, bubulalagdang baluring Diyos, dapat king dapat payal yan de, antining makasumami lapin. Latala paminto at mi pangamanwan laking balang dapat amayap. Yan. Ang mangyayari ngayon sa mga tao,
mawawalan ngayon ng pagtitiwala sa Diyos, mawawalan ng pagtitiwala sa relihiyon. Kasi yung mga nagsasabing medyos kung ano-ano pinaggagawang kawalangyaan paano ka pa nga naman makukumbinsin itong mga taong ito? Yan ang alalahanin ni Apostol Pedro, 2,000 taon na nakakaraan. Ang sabi ni San Pedro sa 2:1 ng ikalawang Pedro, Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan na mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro, na magpapasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidwang pananampalataya, na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na magtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. At maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahahalay, na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. kita nyo mga kababayan, dahil dito sa mga nagkukunwari na ito ng mga sa Diyos, dahil sa kanila, pagsasalitaan ng masama, pati yung daan ng katotohanan, pati yung katotohanan, mapupulaan ng mga tao dahil dito sa mga nagpapanggap na sila'y sa Diyos. Pero sila'y mga bulaang propeta, mga magdarayang mga manggagawa, mga ligaw ang kakilala sa Diyos. At yan po ay isa sa mga hulang magaganap sa ating panahon. Sa ikalawang Timoteo 3:1, ito po ang sabi ng kasulatan. Datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang pasalamat, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Kita nyo ang tagubili ng Diyos sa atin, mga kapatid. May mga tao sa mga huling kapanahunan, may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Paano ngayon ang magiging resulta nito sa mga tao? Pati yung kabanalan ng katotohanang nasa Biblia, mapagdududahan. Kasi itong mga taong ito, nagpapanggap na sila lang ang totoong relihiyon Kaya ako naniniwala, mga kababayan, na ang tao lalong lalamig ang pag-ibig sa Diyos. Lalamig ang kanilang pagtitiwala sa relihiyon dahil sa nangyayaring ito sa mga relihiyon. Sana wag namang mangyaring lahat na ng tao'y mawalan ng pag-ibig sa Diyos. 24:12 ng Mateo, kapatid na Daniel. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Lalamig ang pag-ibig ng marami sa Diyos dahil sa napakasagana ng katampalasanan sa ating panahon. Yun ang nagpapatunay, malapit na po tayo dun sa panahon ng wakas Kasi sabi ng Panginoong Hesus, pag sumagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami lalamig. Pagkatapos, habang palapit ng palapit ang wakas, pasama naman ng pasama ang mga tao. Yung nandoon sa ikalawang Timoteo 3:13. Datapwat ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama, na magdadaya at sila rin ang mga dadaya. Nakita nyo yan, Ang masasamang tao, lalong sasama ng sasama. Magdadaya sila, pero sila rin madadaya. Kaya katakot-takot na dayaan. Yung nagdadaya, nadadaya pa rin.
Pasama nga ng pasama ang tao sa ating panahon. Di ba kayo naniniwala, mga kababayan? Nakikita naman natin eh. Ngayon, ang panahon ng dayaan. Tama-tama yung sabi ng Biblia eh. Ang masasamang tao, magdaraya, lalong sasama ng sasama, at sila rin ang mga dadaya. Katakot-takot na dayaan. Eh marami pong mandarayang mga ngaral eh. Basahin natin ang 24:24 ng Mateo. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Ba magdaraya yan, ililigaw ka eh. Magmimilagro pa. Sabi nga sa Pasyong Katoliko eh, itong sukaban at lilo, magdarayang walang toto, kalupit-lupit na tao, kampo ng mga demonyo, ang pangalay Antikristo. O, kita nyo? Kaya maraming tao ngayon, kunyari nagsasalita, Kristo, 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 Diyos, pero mandaraya pala. At Antikristo pa, ang sabi sa Pasyon. Sabi ng Panginoong Jesus, magsisilitaw ang mga bulaang propeta, magpapakita ng mga dakilang tanda at kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Kagaya halimbawa ng nagpapakilalang Kristo sa ating panahon. Kaya kung mag-iisip ka ngayon sa relihiyon at ito ang mapagbubungaran mo, makikita mo, baka tabangan ka eh. Yun po inaalala ko, mga kababayan, na baka pati yung katotohanan, tabangan na ang mga tao dahil nga sa nakikitang mga nangyayaring ito sa mga relihiyon. Sana, mga kababayan, mag-isip-isip tayo. Maniwala tayong may Diyos. Itong nangyayaring ito, sinabi na nga ng Diyos ito eh. Sinabi na ng Diyos, lilitaw itong mga bulaang propeta at mga bulaang Kristo. Lalo tayong magsuri, mga kababayan. Bakit? Kasi itong mga pangyayaring ito, ipinagpauna na ito sa Biblia, magaganap ito sa malapit ng kawakasan na ang mga tao, sasama ng sasama, pati mga nagre-relihiyon, magdadaya, mandaraya, sila rin ang madadaya. Yung lahat ng yan, mga hula, na ipinagpauna ng Biblia. Kaya lalo akong nagtitibay na totoo ang sinasabi ng Biblia, gusto ko kayong i-share sa inyo. Gusto ko na inyong malaman din para wag kayong maapektuhan dahil nakapauna na po sa Biblia yan, talagang maraming lilitaw na magdaraya. Magsuri tayo, mga kababayan. Naniniwala po ako ng buong buo sa aking kalooban, meron talagang Diyos, meron talagang totoo, meron talagang panig ng kabutihan. Kung nang nakikita natin panig ng kasamaan, huwag tayong mawalan ng tiwala sa Diyos. Hanapin natin ang Diyos sa gitna ng lahat ng kasamaang ito. Naniniwala po ako, makikita natin ang kanyang katotohanan. Umpisa na tayo, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli. Umpisahan po natin agad sa Sogod, Southern Leyte. Nandun si kapatid na Juanito Santiago. Go ahead, Leyte, please. Ako po si Rolando Bayhunan. Taga-Sugod po. Ang aking tanong na wala na mga letter G doon sa Hebrew. Kasi ang mga Judaism, ang kanilang paniwala ay Yeshua man. Yeshua ang kanilang paniwala doon. O tama kapatid, tama, salamat sa iyo sa pagdalo, kapatid na Rolando. Alam mo, Yeshua talaga, ang kahulugan ng salitang tagapagligtas sa Hebrew ay Yeshua. Kaya nga yung assistant ni Moises si Josue, Yeshua yun eh. Hindi yun si Kristo. Pag sinabi mo kasing Yeshua, maraming Yeshua. Sa line of descent ni Kristo, maraming Yeshua eh. No? Isa doon yung assistant ni Moises, si Josue. Josue, Yeshua rin yun.
Pero iba yung Yeshua Messiah. Na yung Yeshua Messiah nabuhay ng panahong Kristiyano. Yun yung ipinanganak ni Maria. Ngayon, alam mo kapatid, ang pagkakamali lang ng relihiyon mo, para bang gusto nila, kahit saan makarating, yun pa rin ang pangalan. Mali. Alam mo, dito sa Amerika, pag Santiago ka sa Pilipinas, ang tawag sa'yo rito, James. Kasi yun ang translation ng Santiago, James. Yung sa atin, Juan, ang tawag dito, John. Pero pareho yun. John, tapos Juan. Sa Portuguese naman, João. João. Sa Italia naman, Giovanni. No? Pareho rin yun eh. Hindi naman bawal i-translate yung pangalan eh. Basahin natin ang Apokalipsis 9:11. Sila'y may pinakahari na anghel ng kalaliman. Ang kaniyang pangalan sa wikang Ebreo ay Abaddon at sa Griego ay may pangalan siyang Apollyon. Mo, yung anghel of the bottomless pit, sa pangalan niya sa Ebreo, Abaddon. Sa Griego, ang pangalan niya, Apollyon. Pareho yun eh. Si Abaddon, siya rin si Apollyon. Nakita mo kapatid? Kaya sa Biblia, hindi bawal i-translate ang pangalan. Yung Messiah sa Hebrew, pag i-translate mo yun sa Greek, yung Messiah ay Christos. Ang kahulugan nun sa English, anointed. O basahin natin sa Cebuano, ang Apokalipsis 9:11. Sa ibabaw nila may usa nga ingon sa hari, ang manulunda sa kahiladman nga dili matugkad, nga ang iyang ngal sa Ebrohanon Abaddon o sa Grisyahanon Apollon. Ang iyang ngalan sa Ebrehanon Abaddon ug sa Grisyahanon Apollyon. Paano ngayon? Bawal ba yan? Sa English, Jesus. Sa Portuguese, Jesus. Sa Kastila, Jesus. Sa Tagalog, Jesus. Mali ron. Hindi naman lahat ng sumusulat sa Biblia, mga Ebreo. Alam mo ba, kapatid, na ang sumulat ng Lucas hindi Ebreo? Si Lucas kasi ay Grego. Ang sinusulatan niya si Teofilo. Si Teofilo, Grego rin. Napakamali naman para kay Lucas, sumulat siya sa Ebreo, ay susulatan niya ay Grego. Maintindihan ba siya nun? Hindi siya maintindihan nun. Alam mo, sa Biblia, hindi bawal mag-translate, kapatid. Tinan mo, miski mga apostol, nagta-translate. Elwi, Elwi, lama sabachthani. Pag binasa mo sa English, Elwi, Elwi, lema sabachthani. Iba na dito no? Pero ita-translate mo yon, paano ang translation? Which being translated is, my God, why hast thou forsaken me? So hindi bawal i-translate. Mismo yung mga apostol na nagsusulat ng Bagong Tipan, pag narinig nila sa Griego, tinatranslate nila sa Ebreo. Pag narinig sa Ebreo, tinatranslate nila sa Grego. O di hindi bawal mag-translate. Kahit nga pangalan, pwede mong i-translate eh. Kagaya nung Abaddon, Apollyon. Kagaya rin nung Jesus, sa English, Jesus, sa Portuguese, Jesus, sa Italian, Geso. Gesu. Gesu. Il Nazareno. Il Re de Giudel. Yan naman ang nasa Italian no? Ang ibig ko sabihin, kapatid, yung paniniwala ng iglesia mo na dapat lagi Yahshua, Yahshua. Mali. Bakit? May Yahshua, hindi naman siya si Jesus Actually nga, si Apostol Pablo may kasama Yahshua rin Ang pangalan ng isang tao na kasama ni Pablo, Yahshua. Basahin natin yung Colosas 4:11. At si Jesus na tinatawag na husto, na pawang sa pagtutuli, ang mga ito lamang ang aking kamanggagawa sa kaharian ng Diyos, mga taong naging kaaliwan ko. Ito, si Yahshua,
o si Jesus na tinatawag na husto. O, tinan mo, kapatid, ay kaya yung paniniwala mo, ano yon? Sasabihin sa'yo, huwag ka maniniwala dyan sa Jesus. Kasi yan, wala naman letter J sa Hebrew. Eh, kalokohan yon. Hindi naman masama sa Diyos na i-translate ang pangalan. Katunayan nga, mismong ang Diyos, inuutusan ng mga apostol mag-translate. Basahin natin ang 14:28 ng unang Korinto. Datapwat kung walang tagapagpaliwanag ay tumahimik siya sa iglesia. Pagka walang tagapagpaliwanag, tumahimik ka. Pero kung may magpapaliwanag, anong dapat gawin? 27. Kung nagsasalita ang sino man ng wika, maging dalawa o huwag higit sa 3 at sunod-sunod at ang isa'y magpaliwanag. English yan, kapatid na Daniel. If any man speak in an unknown tongue, let it be by 2, or at the most by 3, and that by course, and let one interpret. Oh, let one interpret. So, interpretation of tongues is allowed by the Bible. Basahin natin yan sa Cebuano. Kung may tao nga magasulti sa sinultihan, himoa kini sa tinagurha, kung labing daghan sa tinagutlo, ug kana sa banus-banus, apan usa ang magahubad, mag-translate. Sa Greek ang ginagamit na salita, dirmanyo, that is to translate from a tongue to another tongue. The Greek word used is dirmanyo, to translate from one tongue to another. That's why in the Bible, translation of names is not prohibited. Like the translation that was made in the name of the Lord Jesus in prophecy, that was translated by Matthew in Matthew chapter 1 verse 22 and 23. Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Ayon. They shall call his name Emmanuel, which being interpreted. In English, it means God with us. Basahin natin sa Cebuano. Aniya karon ang ulay magapanamkon ug magaanak usa ka anak nga lalaki ug pagatawagon nila ang iyang ngalan Emmanuel, nga kung hubaron ang Dios kauban nato. Ayon. Hindi pwedeng i-translate yung palang Emmanuel, ang Dios kauban nato. Yon. So hindi mo masamang mag-translate, kapatid. Translate Abaddon, it will be Apollyon. Translate Apollyon, it will be Abaddon otherwise. Ano? Ganon din naman yung salitang Jesus, Yahshua, Jesu, magkakaibang nasyon, magkakaibang wika, dapat gamitin natin ang ating sariling wika. Sabi ni Rizal, ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit sa hayop at malansang isda. Eh, binigyan nga tayo sa sariling wika ng Diyos di ba? Eh, Pilipino ka, tapos mag-Yahshua ka. Yung mga leader mo dyan sa iglesia mo, kapatid, pagbasahin mo ng Grego, di marunong magbasa ng Grego. Ang alam nila, yung Yahshua lang. Patensya ka na, kapatid, ha? Yan mga kayabangan na lang yan Sasabihin, hindi katama yung Jesus. Yun nga ang translation Si Pablo, sumulat sa mga taga-Korinto. Ano ba yung Korinto? Hindi ba yung Korinto sakop ng Greece? Alam nga naman sumulat siya doon sa Hebreo. Maintindihan ba siya ron? Doon niya nga sa Korinto sinabi na pagka hindi maiintindihan ang sasabihin mo, para ka nagsasalita sa hangin. Sabi niya doon sa 14:9 ng unang Korinto. Kaya para wag siyang magsalita sa hangin, ang ginawa niya, nang sumulat siya sa mga taga-Korinto, ang ginamit niya, Grego. Pagka Grego, ang ilalagay niya, Jesus Christos. Yon. Sana naunawaan mo, kapatid na Rolando. Salamat po. Pero pwede pa ba ang isang tanong? Sige po, sige po.
Ito po kasi doon sa Hebrew, 5 letters lang ang kanilang tagapagligtas na babasahin ay Yod, He, Waw, Shen, Ayin. Yan ang kanilang tagapagligtas. At basahin sa English form, Yahshua. At sa transliteration naman, di ba, nakasabi doon, that transliteration bring one alphabet to another alphabet but the same phonetic sound. Ngayon, ang pentagrammaton na 5 letters, wala na kasi doon eh. Wala na ang totoo niyang pangalan dyan. Kasi transliteration ang gamitin natin, hindi translation. Kapag transliteration, hindi yan mausap ang kanyang pangalan. Hindi mausap. Kaya, bakit Jesus Christos ang ginawa ni Saint Jerome o Eusebius Hieronymus Sophronius na dapat ang kinailagay Yahshua, the same phonetic sound. Bring one alphabet to another alphabet but the same phonetic sound. Isulat ito sa ibang alphabet, iba ang pagkasulat. Pero Kapatid na Rolando, no? Ikinalulungkot ko, misinformed ka, naturuan ka ng mali. Mali ang sinasabi mo. Hindi 5 letters ang Hebrew. At yung Hebrew name of God is not the name of the Savior in the New Testament. Magkaiba si Kristo kaysa sa Ama. Magkaiba yon. Hindi 5 letters yan. Sabi mo nga, tetragrammaton eh. Pag tetra, 4 lang yon. Alam mo ba yung kahulugan ng tetra, kapatid? Kaya ng tetra pack, 4 ang kanto. Walang 5 kanto ang tetra pack. Kaya nga, tetra pack, 4 ang kanto. Yung orange na naka-tetra pack, 4 ang kanto. Yung tetra, 4 letters yon. Ang nakalagay sa Hebrew original na salitang pangalan ng Diyos, Yod, He, Vav, He. If you are going to read it from the right to the left, baliktad sa atin eh. Tayo from left to right. Sa Hebrew, ang pagbasa nila from right to left, yan ay Yod, He, Vav, He. Which transliterated in English is YHWH. Yung sinasabi mong the same phonetic sound. Mali yun, kapatid. How can you have a phonetic sound of YHWH when there is no vowels? Kaya hanggang ngayon, walang nakakaalam nung pronunciation nung Yod, He, Vav, He. Walang nakakaalam nun. Huwag kang magpanggap na alam mo yon. At ng tagapagturo mo, mapapahiya ka riyan. Ha? Do not pretend that you know how to pronounce it. Because you will be put into shame. Because you cannot pronounce consonants without vowel sounds. Kaya ang ginawa ng mga nag-translate ng Biblia, merong naglagay ng puro A. No? May naglagay puro A, Yahweh. May naglagay E, A-E, Yahweh. Meron naman naglagay E-O-A. Kaya lumitaw yung pangalang Jehovah o Jehovah. Ayan. Yung YHWH, nilagyan nila ng A at saka E, lumitaw yung Yahweh. Yung YHWH, pinalitan nila yung Y into J, pinalitan nila yung W into V, nilagyan nila ng E-O-A, kaya lumabas yung salitang Jehovah. Lahat ng mga yan, imbento ng mga tao. The original manuscripts that is available, even from outside of the Bible, only mentions 4 letters, not 5. Miski yung tinatawag nating Moabite stone, inilagay dun yung pangalan ng Diyos ng mga Hebreo sa 4 na letra. Nandun sa 17th line nung Moabite stone, ang pangalan ng Diyos ng Israel. Ang nakalagay doon, Yod, He, Vav, He. YHWH. Basahin natin yung Moabite stone, Sis Luz. Opo, yan po yung Moabite stone. Nakikita natin sa screen. Naka-encircle po ng kulay pula. Yung 4 letters, yung tetragrammaton. 17 to 18 verses po yan. For I had devoted them to destruction for the god Ashtar Chemos. And from there I took the vessels of YHWH. And I presented them before the face of Chemos, and the king of Israel had built. Iyang Moabite stone, isang commemorative stone yan
na nagpapakita ng pagtatagumpay ng hari ng Moab, ng kalabanin niyang mga Israelita. Kinuha niya raw yung mga kasangkapan doon sa pagsamba ng mga Israelita sa kanilang Diyos. Yahweh ang sabi nung iba no? Pero hindi Yahweh yun. YHWH yun. Tapos dinala niya. Ang ibig sabihin, even outside the Bible, there are documents that attests that the Lord or the God of the Hebrews, the name of their God is written in 4 Hebrew letters, YHWH, which cannot be pronounced up to now. Kung meron ka sinasabing 5 letters, mali yun, kapatid. Mali yan. Siguro kailangan ka pang magsuri ng kaunti. Mali yan. At yung sinasabi mo kanina na transliteration is possible. Translate the letters into corresponding letters in other languages, pwede yun. Pero to pronounce it without vowel sounds, it is impossible. Kaya hindi mo nga pwedeng sabihin na kung paano pronunciation dyan Mga saksi nga ni Jehovah, sumurrender Sabi nila, hindi ka alam mga translation yan ngayon. Pero hindi yan ang pangalan ni Kristo. No, kapatid? Kasi yung pinag-uukulan ng salitang YHWH, yun yung ama ni Kristo. Hindi si Kristo yun. Magkaiba yung ama at saka yung anak kapatid. Ikaw mix up ka. Parang pinapalitaw mo, yung ama, yun na rin yung anak. Mali yan. Maling-mali yan paniniwala mo na yan. Iba yung anak sa ama. Basahin natin ang 1:26 ng Henesis. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. May kausap siya. Alam mo kung sino kausap niya? Yung kanyang anak. Bago pa lumikha ng lahat ng bagay, magkasama na silang mag-ama. 17:5-24 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Bago pa nagtatag ng sanlibutan ng Diyos, magkasama na silang mag-ama. Kaya nga nung lalalang ng tao, lalangin natin ang tao, sabi nung ama. Ang kausap niya yung anak, wala na siya ibang makakausap, dalawa lang sila No? Basahin natin ang... Kasi nung unang-una, ang Diyos lang mag-isa yung ama nanganak siya, ipinanganak niya yung kanyang anak, kaya dalawa na sila ngayon. Pwede na silang magkausap. Meron na siyang kausap yung ama. By His power, He has begotten the Son. Sa 2:7 ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ikaw ay aking anak, thou art my son. This day have I begotten thee. Ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Kailan yun nangyari? Bago itatagal sa libutan. Basahin natin ang 34 ng Kawikaan. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kaniyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kaniyang kasuutan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kaniyang pangalan at ano ang pangalan ng kaniyang anak kung iyong nalalaman? Nagtatag ng lahat ng wakas ng lupa. Ano pangalan niya? Ano pangalan ng kanyang anak? Kasi doon pa sa eternity, wala pang ginagawang kahit ano, meron ng mag-ama. Kaya iba yung ama sa anak. Ikaw pinapalitaw mo sa iyong paniniwala, kapatid. Yung ama na ang pangalan ay YHWH, pinapalitaw nyo, yun din si Jesus. Isang punto ng pagkakamalian, kapatid na Rolando. Pero wala tayong oras ngayon na pag-usapan lahat yan Pasensya ka na. Inanyayahan na lang kita, kapatid na Rolando, sa ating mass indoctrination. Makinig ka ng doktrina, Tapos i-compare mo sa iyong relihiyon ngayon.
para maintindihan mo yung mas buong-buong aral ni Kristo. At sana samahan ka ng Panginoon. Magandang gabi sa iyo, kapatid na Rolando. Salamat po. Connected naman tayo sa Sorsogon City. Nandun si kapatid na Roland Antonio. Go ahead, Sorsogon, please. Opo, kapatid na Daniel, kapatid na Eli, salamat po sa Diyos. Ang magtatanong po dito sa Sorsogon ay si kapatid na Proseso Digno, isa pong member ng INC. Siya po ang unang magtatanong po. Magandang gabi, Gaeli. Itatanong ko lang po yung sa translation ng Gawa 2028, ang Iglesia ni Cristo. Pag nagbabasa po ko ng Biblia, karamihan Iglesia ng Diyos. Alam mo, kapatid, kaya nga ang ginagamit ninyo yung lamsa. Yung lamsa na hindi naman kasintibay ng mga Greek at Hebrew Bible. Alam naman natin ang maraming mga Biblia na mga original manuscripts were written in Greek and also written in Hebrew. Ang pinakamatatandang Biblia sa mundo ngayon were written mostly in Greek. Kagaya nung mga oldest manuscripts of the Bible, which is the Oxyrhynchus Papyrus, the Codex Sinaiticus, the Codex Vaticanus. Yan ay mga pangunahing mga Bibliang written in Greek. Ang mga Bibliang written in Greek, ang nakalagay, Church of God, which He hath purchased with His own blood. Ang sabi sa Tagalog, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang pilosopya dyan, wala naman kan dugo ang Diyos Kaya dapat dyan, iglesia ni Kristo. Dahil siya ang meron sariling dugo. No? Pamimilosopya yon. Kasi, ang nakasulat, iglesia ng Diyos na binili niya. Ang tinutukoy nung niya, hindi ang Diyos. Ang tinutukoy yung bumili na si Kristo. Binili niya ng kanyang sariling dugo. Bakit binili niya ng kanyang sariling dugo ang iglesia ng Diyos? Kasi mahal ni Kristo ang iglesia. 5:23 ng Efeso, kapatid na Daniel. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Kung paano yung lalaki sa babae, inuutusan ng Diyos na umibig sa kanyang asawa, siya ang pangulo ng kanyang asawa, gano'n naman si Kristo, pangulo ng iglesia, na iniibig naman niya ang iglesia bilang kanyang asawa. Yung iglesia at si Kristo, kumakatawan sa mag-asawang espiritual na pinagsama ng Diyos. No? Basahin natin ang 5:30 ng Efeso. Sapagkat tayo ay mga sangkap ng kanyang katawan. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, datapwat sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Ayan, si Kristo at ang iglesia, parang lalaki at babaeng pinagsama ng Diyos. Ang tunay na kahulugan ng salitang, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikisama sa kanyang asawa, ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito'y dakila. Ang sinasalita ko'y ang tungkol kay Kristo at sa iglesia. Kaya ang magkaisang laman, si Kristo at ang iglesia, parang lalaki at babaeng pinagsama ng Diyos. Ayon sa hiwagang itinuturo ni Apostol Pablo. Ngayon, lalabas dito sa sinasabing itong hiwaga ni Apostol Pablo, hindi si Kristo ang may-ari ng iglesia. Bakit? Ang may-ari, yung nagtali kay Kristo at saka sa iglesia. Ang iglesia talaga sa Biblia, iglesia ng Diyos. Sino ang ulo? Si Kristo. Alin ang katawan? Ang iglesia. Kaya iglesia ni Kristo. Maling konklusyon. Bakit?
Ang may-ari ba ng katawan yung ulo? Basahin natin sa Efeso 2:16. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos, Pinagkasundo silang dalawa sa isang katawan sa Diyos. Ang Diyos ang may-ari ng katawan eh. Siya nga ang pumorma nun eh. Mula yung ulo, pati yung body, ang nagporma nun ang Diyos. Unang Korinto 12:28. at ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Yun, maliwanag. Ang bumuo ng katawan, kaya ang tawag ni Pablo, katawan sa Diyos, kasi ang bumuo ng katawan, ang Diyos. Pwede mo masabihin, katawan sa tao. Nakasalat sa Biblia, katawan sa Diyos eh. Ang may-ari ng katawan ng Diyos. Siya nga ang bumuo ng structure eh. Nilagyan niya ng ulo yung katawan at yun ang tinatawag ngayon na iglesia. Ang iglesia ay ang katawang may ulo. Hindi katawan lang, kundi ang tunay na iglesia sa Biblia, ang katawang may ulo. Ang ulo si Kristo, ang may-ari ay ang Diyos. Ang kabuuan ng katawan mula sa ulo hanggang sa paa ay ang Diyos ang may-ari. Kaya iglesia ng Diyos. Yun ang lohika ng Biblia. Yun ang konteksto ng buong Biblia, kapatid. Na ang may-ari ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Basahin natin ang Hebreo 3:4. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Ang nagtayo ng lahat ng bagay, lalo na ang iglesia, ay ang Diyos. Nung sabihin ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia, kaninong salita yung itatayo ko aking iglesia? Basahin natin ang 12:49 ng Juan. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Ang ginagawa at sinasabi ni Kristo may kinalaman sa utos, ang Ama ang nagbigay nun. Salita ng Ama yon. Mula pa sa panahon ni Moises, yun na ang hula kay Kristo. Deuteronomio 18:18. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Kita mo, lalagay ko, salita ko sa propeta na yon. Ang tinutukoy dyan si Kristo eh. Palilitawin ko isang propetang gaya mo, Moises, sa gitna ng iyong mga kapatid. Ilalagay ko aking salita sa bibig niya. Sino ang kinatuparan niyan? Gawa 3:22 at 20. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. At upang kaniyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus. Ang propetang yon na tinutukoy ni Moises ay si Kristo Jesus. Lalagyan ng Diyos ng kanyang mga salita sa bibig niya. Kaya kung mapapansin mo, kapatid na proseso, no? Nung sabihin ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, yung salita na yon, salita ng Ama yon. First person, sinasabi ko sa iyo. Yung first person na nagsasalita, sinasabi ko sa iyo. Pedro, second person si Pedro, na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, third person na yon, itatayo ko ang aking iglesia. Salita ng Ama yon. Bakit? Sa ibabaw ng batong ito. Kasi kung si Kristo nagsasalita nun, dapat sabi niya, isasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ako, itatayo ko aking iglesia. Sana ganon, ano? Hindi. Ang nagsasalita bilang first person, ang Ama. Sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, third person, second person si Pedro, itatayo ko ang aking iglesia.
Ang tawag ng mga apostol, iglesia ng Diyos eh. Yung sinasabi sa Roma 16:16, hindi naman opisyal na pangalan yun eh. Hindi opisyal na pangalan yun. Plural nga yun eh. Wala naman sa English na Church of Christ eh. Nakalagay, Churches of Christ, mga iglesia ni Kristo. 16:16, basahin natin ng Roma, kapatid na Daniel. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ayon, lahat ng mga iglesia ni Kristo. Hindi naman pangalan na opisyal yun dahil plural eh. Lahat ng mga iglesia ni Kristo. Asan ba yung mga iglesia ni Kristo na bumabati sa Roma? Basahin natin sa Galacia 1:22. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Doon, ang mga iglesia sa Judea, yun ang pawang kay Kristo. Iglesia sa Judea. Alin ba yung iglesia na nasa Judea? Ano? Na pawang kay Kristo. At ano ang pangalan nun? Basahin natin ang 8:1 ng Gawa. At si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay, at ng araw na yaoy nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria, maliban na sa mga apostol. Kung pag-uusig na nangyari sa Jerusalem, nangalat ngayon yung mga alagad, napunta sa Judea, napunta sa Samaria. Ayon, maliban na lang sa mga apostol. Ano ba yung iglesyang nangalat? Napunta sa iba-ibang lugar. Ang iglesia ng Diyos, hindi iglesia ni Kristo. Bakit? Iglesia ng Diyos sa Corinto. Iglesia ng Diyos sa Thessalonica. Iglesia ng Diyos sa Judea. Pero yan, pawang kay Kristo. Ibig sabihin, nasa ilalim ng administrasyon ni Kristo. Kasi si Kristo ang ulo ng iglesia. Pero para sabihin mo, ang may-ari ng iglesia, si Kristo mismo, hindi. Ang may-ari ng iglesia, yung Diyos na nagporma ng iglesia. At siya rin ang nagtayo. Nung sabihin ni Kristo, tatayo ko aking iglesia, salita ng Ama yun, lumalabas lang sa bibig ni Kristo. Kaya nang isulat ng ebanghilistang si San Lucas, yung salita ni Pablo, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos. Bakit iglesia ng Diyos? Ang Diyos talaga may-ari nun eh. Na binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Yung salitang binili niya, hindi na tumutukoy sa Diyos yun. Ang tumutukoy na ron, yung kay Kristo, binili niya ng kanyang sariling dugo. Si Kristo naman talaga ang bumili ng dugo sa iglesia. Basahin natin ang Apokalipsis sa 5:9. At sila'y nangag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. Tamo binili mo sa Diyos. Kanino mo binili? Sa Diyos. Kaya sa Diyos talaga yun eh. Kaya nga iglesia ng Diyos, binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo eh. Kaya nga ka naging iglesia ni Kristo eh, kasi binili na ni Kristo. Ay, mali ka ako, logic mo. Halimbawa, bumili ka ng talaba, nung bilin mo ba ang tawag na Pedro? Ang tawag doon, talaba ni Pedro. Di ba? Di naman nababago ang pangalan nung binili mo eh. Nalalagay lang yung pangalan mo. Halimbawa, bumili ka ng aparador. Ano ang tawag na yun? Pedro na yung aparador? Hindi. Aparador ni Pedro. Kasi ikaw nga bumili eh. O, di ba? Kaya sa Biblia, binili mo sa Diyos. Di iglesia ng Diyos. Binili niya ng kanyang sariling dugo. Napailalim ngayon sa pamamahala ni Kristo. Kaya ang iglesia ng Diyos, tinatawag sa Biblia, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. No? Hindi iglesia ni Kristo. Basahin natin ang 2:14 ng unang Tesalonica. Sapagkat kayo mga kapatid ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Iglesia ng Diyos pa rin, hindi iglesia ni Kristo. Iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Kasi yung mga iglesia ng Judea, pawang kay Kristo yon. Yung iglesia ng Judea na pawang kay Kristo ang bumabati sa mga taga-Roma ng banal na halik. Ano pangalan nun? Iglesia ng Diyos na pawang kay Kristo.
Iglesia ng Diyos nasa Judea kay Kristo Jesus. Hindi nawawala yung pangalang Iglesia ng Diyos. Sana intindihan mo kapatid na proseso, ano? Inalulungkot ko lang na wala tayong maraming masyadong oras para liwanagin ko sa iyo ang maraming bagay tungkol dito. At inaanyayahan din po kita sa ating mass indoctrination. Makinig po kayo ng doktrina, pagkumparahin nyo lang. Sana loobin ng Diyos kapatid na proseso, maintindihan mo ang ibig kong sabihin. At sana samahan ka po ng Panginoon. Magandang gabi sa iyo kapatid. Salamat po. At lipat na tayo kaagad ang San Miguel Tarlac. Kapatid na Rolando Campo, go ahead. Po, kapatid na Daniel, nandito po kami sa ang dating Daan Coordinating Center ng San Miguel, Tarlac City. At ang magtatanong po, kapatid na Eli, ay si kapatid na Jose Magtoto, 72 years old, Katoliko. Narito po siya. Sige po, kapatid na Jose. Magandang gabi po, brad. Sa edad ko pong ito ngayon, ang itatanong ko lang, 72 years old na po ako ngayon. Sa kasalukuyan po, ang aking kalakasan ay pahina ng pahina. Kung sakali po darating ang araw ng takdang oras na ang aking kalakasan ay mawala na, meron po kayang darating na taong may magandang pusong tutulong sa akin, maliban sa aking dalawang anak na natitira ngayon, na mahirap lang po sila. Salamat po sa pagdalo kapatid na Jose. Unang-una, naramdaman din ni San Pablo yun eh. Basahin natin ang 2 Korinto 4:16. Kaya nga, hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Ayun, habang tumatanda si Pablo, pahina ng pahina yung kanyang pagkataong labas. Pero yun naman kanyang pagkataong loob, yung espiritong nasa kanya, tumitibay ang pananalig sa Diyos. Alam mo kapatid, para wag kang mapabayaan, maglaga ka ng tiwala, hindi sa tao, sa Diyos. Ang Diyos kasi ang makagagawa ng lahat ng paraan para ang isang taong magigipit ay wag mapahamak. Kung sumasampalataya ka sa Diyos, ang dapat mong sampalatayanan, ang Diyos may magagawa, hindi kayang gawin ng tao. Yun ang aking pananalig, kapatid. Alam mo, pagka meron akong nararamdaman, hindi ako basta nagtatanong sa doktor. Pag may naramdaman ako, luluhod ako, tapos mahihingi ako ng awa sa Diyos. Kasi ang alam ko, kahit walang doktor, pagka gusto ka pang pagalingin ng Diyos, gagaling ka. Kahit naman may doktor, pag wala ka na talagang, wala ka ng panahon, kukunin ka na ng Panginoon, kahit lahat ng doktor magsama-samang gumamot, hindi ka rin mabubuhay. O merong mga ibang mga tao, wala pa ngang 50 anyos Yung iba, wala pang 60, wala pang 70, patay na. Buti nga ikaw kapatid, lagpas ka na ng 2 72 ka na. Lagi mo lang sanang maisip, magkaroon ka ng Diyos sa buhay. Kapatid, yun ang pinakamahalaga. Huwag kang umasa sa tao. Mas mahalaga ang magagawa ng Diyos. Kaya habang may buhay ka pa, meron ka pang konting lakas, mag-umpisa ka na maghanap ng Diyos sa buhay. Yung Diyos na totoo. Yung Diyos na mapaniniwalaan mong hindi nagsisinungaling, makakatulong sa iyo sa panahon ng kagipitan. Ang Diyos lang ang makakagawa nun, kapatid. Ang payo ko sa iyo, makinig ka nung aral ng Diyos. Pakiramdaman mo rin doktrina ng ginutang Jesucristo. Kapamila tanda rin amano na ning Ginoo. Mika kayatin kang kapanayan king kay kampuso. Ing kapanayan na itamani batan niya king mayupaya king sabla. At patseng mayupaya king sabla ing ginawa alang taong pwedeng makagawa ning gawa na ning mayupaya. Sana naintindihan mo, kapatid na Jose. Salamat. Salamat. Makinig kang doktrina, kapatid, at huwag kang mag-alala. Dapat kahit mauna ka, mahuli ka, may tiwala ka sa Diyos. Mapalad ang namamatay na may Diyos sa buhay. Apokalipsis 14:13. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo
Mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu upang sila'y magpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Sa Kapampangan, at dimdam ko ing meto nga siwala banwa sa sabyana, isulat mo, nuwan lading mete ang mamamateking ginu, manibat ngeni ang gaking pahintungol. Yana sa, nga naning Espiritu, balang painawa king karelan dapat, uling ding dapat datutukila karela. Nuwan lading mete ang mamamateking ginu. Kanwanan, ing mateking ating kan Diyos king biye, kapatid. Samahang kanawanan Diyos sa mga huling araw ng buhay mo, kapatid. Kapatid na Daniel, punta naman tayo sa May Kawayan. Apo, sa May Kawayan, Bulacan po tayo. Nandun naman si kapatid na Rick at si kapatid na Mel Pingal. Go ahead, May Kawayan, please. Opo. At sa pagkakataon ito, ang bibigay po natin magtatanong ay isang miyembro ng INC. Siya po ay narito upang ibigay ang kanyang katanungan, kapatid ni Edith, kapatid na Daniel. Ito na po siya. Kapatid, ako po si Beryl Aquino. Totoo po si Kristo po ay tao? Yun lang po may tatanong ko po. Mo, kapatid na Virgilio, totoo ba na si Kristo'y tao? Malaking kasinungalingan niya ang kapatid. Meron ba naman tao na nando na bago pa magkamundo? Ang tao kinuha sa alabok ng lupa, doon ginawa ang tao. 2:7 ng Henesis. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang buhay. Saan ginawa ang tao? Sa alabok. Wala pang mundo, may Kristo na eh. 17:5-24, ulitin mo, kapatid na Daniel. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo, bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Tinan mo, inibig mo ako bago natatag ang sanlibutan. Bakit? Ipinanganak siya ng Ama eh. Bago pa niyari ng Diyos ang universo, ipinanganak ng Diyos ang anak. Basahin natin ang 1:4 ng Ebreo. Na naging lalong mabuti kaysa mga anghel, palibhasa'y nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. Nagmana siya ng lalong mabuting pangalan kaysa mga anghel, sapagkat sinabi niya, kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak. Wala siyang anghel na pinagsabihan na ikaw ay aking anak. Ang pinagsabihan lang yon si Kristo. Ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Kailan nangyari yan? Bago pa natatagan sanlibutan. Paano naging tao yan? Si Kristo raw, taong pinag-uusig ng mga Hudyo, pinatay, pinako sa krus. Ang hindi nila naintindihan, nagkatawan tao. Ang pinatay, ang namatay yung katawan tao, hindi yung Kristo, hindi yung Berbo, hindi yung anak ng Diyos na Espiritu na ipinanganak bago magawa ang sanlibutan. Katunayan yan sa 10:5 ng Ebreo, kapatid na Daniel. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ayun, nung pumasok siya sa sanlibutan, ibig sabihin, hindi siya rito nag-umpisa. Hindi si Kristo rito nag-umpisa sa sanlibutan. Ang sabi ng Biblia, pagpasok niya sa sanlibutan, may pinanggalingan siya bago siya pumasok sa sanlibutan. Pero pagpasok niya sa sanlibutan, isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Alin ba yung katawang inihanda ng Ama sa kanya? Yung ipinagbuntis ni Maria. Ano ang tawag doon? 1:14. At nagkatawang tao ang verbo. Ang verbo nagkatawang tao. Yung katawan niyang tao, hindi siya.
nagkatawang tao siya. Ano yung sabihin ng nagkatawang tao? Hindi siya tao. Paano naman magiging tao pala siya? Nagkatawang tao. Bakit? Dati siyang espiritu na anak ng Diyos. Ang Diyos ay espiritu, ang anak niya espiritu rin. Ang Diyos ay Diyos, ang anak niya Diyos din. Ang anak ng kalabaw, kalabaw. Ang anak ng tao, tao. Ang anak ng Diyos, Diyos din. Dapat nating maintindihan yon. Ipinanganak siya ng Diyos. Wala pa ang sanlibutan, ipinanganak na siya. Pero nung dumating ang panahon, pumasok siya sa sanlibutan. Nung isinugo siya ng Ama, inihanda sa kanyang isang katawan. Pagpasok niya sa sanlibutan, isang katawan ang sa akin ay inihanda mo, sabi ng anak. Anong katunayang hindi siya dito nag-umpisa sa sanlibutan, pumasok lang siya rito. Basahin natin ang 6:38 ng Juan. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ang tao na nag-umpisa sa langit, masabihin mong tao si Kristo. Sabi niya, bumaba akong mula sa langit. Sabi na nga, nagkatawan tao eh. Di hindi tao, saan galing? Bumaba ako mula sa langit. Tamo? Galing siya sa langit. Paano mo sasabihin, tao yan galing sa langit? Meron bang taong galing sa langit? Ang tao galing sa alabok. Teka siya. Sabi niya, tao siya. Nagkatawan tao nga eh. Ngayon, sasabihin nila, si Kristo'y tao. Bakit? Kasi isa lang ang Diyos. Isa lang daw ang Diyos. Paano mong nabilang ang Diyos? Paano mo nabilang? Tinan mo, ang bilang ng Biblia, iba sa bilang mo eh. Sa 10:30 ng Juan. Ako at ang Ama ay iisa. Ang iisang Diyos, meron kasamang ama at anak. Hindi pinopwera mo yung anak eh. Sabi ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Bakit? 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Siya ang nagpakilala sa Kanya. Saan nag-umpisa yung anak? Nasa sinapupunan ng Ama. Nasa sinapupunan ng Ama yung anak. Mula sa sinapupunan ng Ama, ipinanganak ng Ama. Yung pastor sa Pampanga nakadiskusyon ko, ibig mo ba ikang sabihin, ang Diyos ay nanganganak? Sabi ko, tutol ka. Meron ba ikang lalaking nanganganak? Para makapanganak, babae kailangan. Bakit yung araw nagbunga sa likod mo? Bungang araw. Tingnan mo nagbunga yung araw, napakalayo. Yung Diyos pa na makapangyarihan sa lahat, hindi makapanganak. Tingnan ninyo maling paniniwala na pagka nanganganak ay kailangan babae. May lalaking nanganganak. Basahin natin si Luz ang pruweba. Ayan, the biology of seahorses, reproduction. The male seahorse, rather than the female, becomes pregnant. This unusual mode of reproduction is the most extreme form of male parental care yet discovered, although it arises from a general bias towards paternal care among fishes. Yun lang palang seahorse. Yung seahorse pala, yung kabayong dagat na tinatawag, ang nabubuntis, yung lalaki, siya nanganganak. Ang Diyos ay nanganganak. Makapangyarihan sa lahat yun, pwede mong hindi manganak yun. Basahin natin ang awit, 94:9. Siyang lumikha ng pakinig, hindi ba siya makakarinig? Siyang lumikha ng mata, hindi ba siya makakakita? Kita mo, siyang lumikha ng pakinig, di ba pwedeng makarinig siya? Tingnan mo yung tao, nung maintindihan niya yung principle ng pag-hearing, nakagawa siya ng hearing aid eh. Nakagawa siya ng isang instrumentong nakakarinig. Yung tao, alin yon? Yung tape recorder. Naririnig ng tape recorder, itinetape niya yung sinasabi mo. Kung ang tao na nakakarinig, nakakagawa ng ibang bagay na nakakarinig. Kung ang tao na nakakakita, nakakagawa ng bagay na nakakakita. Nakakagawa ba? Nakakakita, camera eh. Nagawa ng tao, naintindihan niya kasi yung sense of sight eh. Alam niya yung principle of sight. Nakagawa ang tao ng camera, nakakakita. Kung ang tao nagagawa yung nakakakita siya, makagawa siya ng nakakakita, di ba magagawa ng Diyos yun? Siya nga ang gumawa ng pakinig, hindi ba siya makakarinig? Siyang gumawa ng mata, hindi ba siya makakakita? Siyang gumawa ng paa, hindi ba siya makakalakad?
Siyang gumawa ng bahay bata, hindi ba siya kakapanganak? Di ba? Nakapanganak ba ang Diyos? Basahin natin uli ang Hebreo 1:4. Na naging lalong mabuti kaysa mga anghel, palibhasa'y nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Sino nanganak kay Kristo? Ang Ama. Saan galing? Sa sinapupunan ng Ama. Kung yung pinanggalingan ni Diyos, yung nanggaling, ano yun? Tao? Si Eva, saan galing? Sa tadyang ni Adan. Di ba tao si Adan? Ano si Eva? Anghel? Hindi. Tao rin yun galing sa essence ni Adan si Eva Kinuha ang isang tadyang, ginawang babae. Kaya kung paanong tao yung pinanggalingan, tao rin yung nanggaling. Si Kristo, sa umpisa, nasa sinapupunan ng Ama. Nasa bahagi ng katawan ng Ama. Ipinangalak ngayon ng Ama. Tao ba yon? Hindi. Alin ang tao? Yung ipinangalak ni Maria. Yun ang tao. Yung katawang inihanda nung nasa sanlibutan siya. Pero yung ipinanganak ng Diyos, bago pa nilikha ang langit at lupa, hindi tao yon. Espiritu yon, anak ng Diyos yon. Yon ang tinatawag na berbo. Ang kahulugan ng berbo, pangalan yon. Hindi kasi tao hindi rin kasi nilalang si Kristo Ipinanganak siya ng Ama Yung berbo, pangalan yon na tumutukoy sa anak ng Diyos. Basahin natin ang 19:13 ng Apokalipsis. At siya'y nararamta ng damit na winisikan ng dugo, at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Verbo ng Diyos. Yang may pangalan na Verbo ng Diyos. Pangalan, ano? Ang kanyang pangalan, tinatawag ang Verbo ng Diyos. Sino yang may pangalan na yan na Verbo ng Diyos? Juan 1:1. Nang pasimula, siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Diyos, at ang Verbo ay Diyos. Maliwanag, Diyos pala yung Verbo Kasi yung Verbo, pangalan yon ng isang kalagayan na sa pasimula pa kasama na ng Diyos. Nang pasimula siya ang Verbo ay sumasa Diyos, ang Verbo ay Diyos. Yung Verbo, pangalan yon ng isang kalagayan na tinatawag na anak ng Diyos. Hindi tao yon. Espiritu yon na ipinanganak ng Diyos bago pa nilalang ang sanlibutan. Kaya yung salita, totoo ba si Kristo'y tao? Hindi po totoo yon. Ang Kristo po'y anak ng Diyos, nagkatawan tao, was manifest in the flesh. Basahin natin sa English, napakaliwanag. 3:16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Without controversy, those that entertain controversy do not believe in what the Apostle Paul said. To set aside all controversy, we just have to accept the truth and the fact in the Bible. Without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. He is not flesh, hindi siya tao. He is God, but was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Amen. Yan ang Kristo ng Biblia. Yung tunay na Kristo, anak ng Diyos, Diyos yun. Hindi tao yun. Nagkatawan tao. Yan. Kaya nagutom, tinuli, nauhaw. Alin ang nauhaw? Yung katawan tao. Pero sa loob ng katawan, nananahan yung buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Basahin natin ang 2:9 ng Kolosas. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. In the manifestation in the flesh, sa kahayagan sa laman o sa katawang tao, nananahan yung buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Para sabihin mong tao yan, madilim ang utak mo. Yan. Yan ang sagot ko dun sa kapatid na Virgilio. Magandang gabi sa iyo, kapatid. Maraming salamat. Marami akong gustong sabihin, kaya lang wala akong panahon Salamat po sa iyo. Pagpalain ka naman ng Panginoon. Salamat po.
Apalit, Pampanga, kapatid na Don Capulong at kapatid na Tobias. Go ahead, Apalit, please. Opo, kapatid na Daniel, salamat po sa Panginoon. At muli, dito rin po sa Apalit ay meron tayong panauhin na magtatanong. Kapatid na Ato. Kapatid na doon, ang magtatanong natin panawin ay si kapatid na John Larry Bukad. Nato po siya. Brother Eli, ako nga po pala si Brad John Larry. Isa po akong Katoliko. Tanong ko lamang po, kaloob po ba ng Diyos na magkaroon ng mga homosexuals? At sa paanong paraan po sila maliligtas? Yun lamang po. Dapat mong maintindihan, ang lahat ng bagay na ginawa ng Diyos ay nagpapakilala ang Diyos na meron siyang versatility in creation. Basahin natin ang 9:1 ng Juan. At sa pagdaraan niya ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kanyang kapanganakan. At tinanong sa kanya ng kanyang mga alagad na nangagsasabi, Rabi, sino ang nagkasala? Ang taong ito o ang kanyang mga magulang upang siya'y ipanganak na bulag? Sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito'y nagkasala, ni ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Hindi kaya pinanganak siyang bulag, may kasalanan yung magulang niya o kaya siya, lalo nang wala siyang bata kasi hindi naman niya alam Mula sa pagkapanganak niya, bulag na siya. Ni Kristo yung katotohanan na hindi dahil sa magulang niya kaya siya bulag o dahil sa kanya, dahil sa kanyang kasalanan, kundi upang sa kanya ay mahayag ang gawa ng Diyos, na ang Diyos pwedeng gumawa ng bulag, no? Pwedeng gumawa ang Diyos ng pipi, pwedeng gumawa ang Diyos ng pwede nating i-consider na abnormal. Kasi para sa atin, ang normal nakakakita, no? Para ang bulag, hindi na normal kasi hindi nakakakita. Pero hindi natin naiisip, meron palang mga bagay na bentahe ang pagiging bulag kesa sa nakakakita. No? Hindi naman lahat ng bulag kawawa kung tandaan mo si Stevie Wonder, di ba bulag yun Sabi niya sa interview sa kanya, ano ba ang pagkakilala mo sa buhay? Ako kung tumingin ako sa buhay, hindi kagaya ng pagtingin ng mga taong may paningin. Ako, iba ang pagtingin ko. Para sa akin, mas na-appreciate ko yung bagay-bagay. Sabi ni Stevie Wonder. Kung hindi nyo alam, yung Stevie Wonder, siya yung gumawa ng kantang I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you. And I mean it from the bottom of my heart. Sikat na sikat ito alam mo kung minsan yung bulag, malaki bentahin nun. Alam mo kung bakit? Yung bulag hindi nagkakasala ng pangangalon niya sa mata dahil hindi siya nakakakita no? Hindi siya nagkakasala nung pagkakaroon ng masamang mata dahil meron tao may masamang mata. Pag nakakita ng kahit hindi kanya, gusto niya, inaangkin niya. Ang bulag, libre na ron. No? Ang bulag, libre na rin dun sa pambuboso. Hindi na siya magkakasala ng pambuboso. Hindi na siya magkakasala ng panunood ng mga pornographic pictures. Paano manonood yun? Di mo naman pwedeng kapain sa screen yun. No? Yun. May advantages ang bulag. Pero tayong mga nagsasabing tayo normal, dapat magkaroon tayo ng awa sa bulag. Pag naaawa ka sa bulag, nahahayag ang gawa ng Diyos Basahin natin ang Job sa 29:15. Ako'y naging mga mata sa bulag at naging mga paa ako sa pilay. Si Job na isang taong matuwid, pag nakakita ng bulag, tinutulungan niya. Siya ang parang mata at siya yung parang paa ng pilay. So sa pamamagitan ng bulag, nahahayag ang gawa ng Diyos. Nakakakita ka ng mga taong compassionate, maawain. Kaya may mahirap para makumbinsi yung mayaman na tulungan naman ang mahihirap. Kaya merong disabled para tayo maturuan naman ng awa sa kapwa-tao. Napakaganda ng virtue na itinuturo Ngayon, ang tanong ng kapatid, kalooban ba ng Diyos magkaroon ng homosexual? Ang tanong ko sa iyo, meron bang homosexuals ngayon? Meron. Sabi nila, marami na raw.
O edi pinahintulot ng Diyos ang pagkakaroon ng homosexual. Pero hindi naman tayo kagaya ng ibang relihiyon na pag homosexual ka, papunta ka na sa impyerno. Hindi. May chance ang kahit na sinong tao. 2:4 ng unang Timoteo. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Gusto ng Diyos lahat ng tao maligtas. Di kasama na ang mga tomboy, kasama na ang mga bading, kasama na ang mga... Meron pa ng tawag ngayon yata, bisexual eh. Pwede sa lalaki, pwede sa babae. Kasama lahat ng tao. Gusto ng Diyos lahat ng tao maligtas. Ang katunayan, doon sa mga unang Kristiyano, may mga ganyan eh. Sa unang Korinto, 6:9 hanggang 11. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyusan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nagsasababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Yung nagsasababae sa English, effeminate. Yung mga homosexual. Tapos, at mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Tapos tuloy. Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo. Ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Ayun, maliwanag. Ganyan ang ilan sa inyo. Meron sa Korinto, magnanakaw. Meron sa Korinto, nagsasababae. Meron sa Korinto, nakikiapid sa kapwa lalaki. Meron sa Korinto, magnanakaw, manlalasing. Ganyan ang ilan sa inyo. Pero binanal na kayo, inaring ganap na kayo. Nang sumampalataya sila, binigyan sila ng Diyos ng chance sa kaligtasan. Kaya doon sa tanong mo, kapatid, walang problema kahit ano pa itsura ng tao, kahit ano pa kalagayan mo, basta't sumampalataya ka kay Kristo, makapangyarihan ng Diyos para ikaw ay maligtas. Yun ang nakasulat sa Biblia. Maraming salamat po, Brad Eli. Sige, you're welcome. Sana makinig ka ng indoctrination session. Habol po natin ang Bagumbong Caloocan. Nandun si kapatid na Edwin Magdaraog at kapatid na Rudy Alamares. Go ahead, Caloocan, please. Salamat po sa Diyos sa isang mabuting pagkakataong bigay sa atin. At ang magtatanong po dito ay si kapatid na Marisa Abrea, isang miyembro po ng Iglesia ng Espiritu sa Silangat. Magandang gabi po, Brad Eli. Ako po si Marisa Abrea, taga Bagumbong, Caloocan City. Una ko pong tanong, ay kung paano pong magagampanan ng isang mananampalatayang Kristiyano ang mga nakasulat sa Ebanghelyo ni Kagalang-galang Marcos, Kapitulo 16, versikulo 15 hanggang 18. Alam mo, kapatid na Marisa, maraming salamat sa iyong pagdalo. Hindi bahagi ng Biblia yung Marcos 16:15 hanggang 18. Yan ay idinagdag ng mga translate ng Biblia. At yan naman ay ipinagpauna ng Diyos sa Biblia kasi merong nangangaral ng ibang ebanghelyo. Kaya sabi ni Pablo, mag-ingat kayo, baka may mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo, iba sa aming ipinangaral sa inyo, itakwil ninyo. Yung Marcos 16, natatapos yon sa orihinal na mga manuskrito, nasa versikulo 8 lang. Mula sa 9 hanggang 20, idinagdag lang yan ng mga manlulokong nagtatranslate ng Biblia. Hindi kasama sa Biblia yan. Kaya nga ang Diyos nagsabi ng bawal dagdagan, bawal bawasan eh. Sa 22 ng Apokalipsis, 18 hanggang 19, aking sinasaksihan ang bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Nakita mo, no? Bawal dagdagan ng Biblia, bawal bawasan eh. Noong panahon ni Juan,
Yung Marcos, nang itinatranslate na ang mga Biblia, merong nangahas na dagdagan mula 16:9 hanggang 20. Yun naman ang ginagamit ngayon ng mga Pentekostal. Kaya daw sila ngayon nagsasalita ng wika, kaya daw sila naghahawak ng mga ahas, kasi nakasulat daw sa Biblia, ganire. Hindi totoong bahagi ng Biblia yan. Yung mga matatandang Bibliang manuskrito, ibig sabihin ng manuskrito, kapatid na Marisa, yung isinulat ng kamay, wala pa kasing imprenta nun. Kagaya nung isa sa pinakamatandang salin ng Biblia, sa Grego, yung tinatawag na Codex Sinaiticus, isinulat ito pagkaraan ng 300 taon pagkamatay ng mga apostol, yung Codex Sinaiticus. Nakita ko yan ng dalawang mata ko. Nandun sa British Library sa London, nakita ko yung kopya ng Codex Sinaiticus. Sa mga matatandang kasulatan, wala yung 16:9 hanggang 16:8 lang. Patunayan ko sa iyo, ano? Pakita mo yung 16:8, kapatid na Daniel. Ito po ang 16:8 ng Codex Sinaiticus. And going out, they fled from the sepulchre, from trembling and astonishment had seized them. And they said nothing to anyone, for they were afraid. Yan ang pagkakasalin sa English nung Codex Sinaiticus, Grego kasi yon, hanggang 16:8 lang. Pagdating sa 9, ano ang nakasulat, kapatid na Daniel? No verse. Pagdating sa Gis, No verse din po. 11, No verse pa rin po. 12, No verse. 13, No verse pa rin po. 16, 15, yung binigay nung kapatid. 15, no verse. 15. Oh, wala. 16, 16, No verse pa rin po. 17, No verse. 18, No verse. 19, No verse pa rin po. 20. No verse. Kaya Sinaiticus. mula sa 16:9 hanggang 20, dagdag lang yan kasi wala yan sa mga manuskrito ng Biblia. Lalo na yung matatandang Biblia, gaya ng Grego, kagaya ng Codex Sinaiticus, na isinulat between 330 to 360 AD. Yan. Yung Codex Sinaiticus na yan. At salamat sa Diyos, nakita ko mismo yung isang kopya niyang Codex Sinaiticus. Nagpapatunay yan na yung talagang inaatake ng demonyo. Nagbibigay ang demonyo ng ano sa mga tao, ng masamang isipin para dagdagan yung talagang nakasulat sa Biblia. Sa kasamaan palad, yan naman ang pinagbabatayan ngayon ng mga iglesia. Maaari ang iglesia mo rin ganyan, kapatid na Marisa, no? Huwag ka maniwala kasi wala sa manuskrito ng Biblia yan. Dagdag yan. At kasinungalingan yan. Kaya kasinungalingan, sa Amerika napakarami nang namatay dahil sa paniniwala dyan eh. Na kahit uminom ka ng lason, hindi ka mamamatay. At yung mga humihipo ng mga ahas, nangamatay din. Kasi naniwala sila na kailangan humipo ka ng ahas para patunayan mo may Espiritu Santo ka. Hihipuin mo yung ahas, kahipo sa ahas, tinuka ng ahas. Patay, yung pastor, patay. Napakarain ng pastor na namatay. Kahihipo ng ahas. Dahil sa paniniwala sa mga sitas na yan. Wala tayong panahon, kapatid na Marisa, ano? Pero sana makinig ka ng ating mass indoctrination. Kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli, at papasalamat kami una sa Panginoon sa pagkakataong ipinagkaloob sa atin ngayong araw na ito para atin pong mairaos ang ating worldwide Bible exposition ng Ang Dating Daan. Ang itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Sa lahat po ng ating mga naging panauhin, salamat sa inyong pagparito. At loobin naman ng Diyos na tayo po ay muling magkasama-sama sa mga darating pa pong mga Bible expositions na ating isinasagawa at makapakinig kayo ng atin pong doktrina.